Magandang hapon mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So bali mga ka-farmers, update po dito sa aking tanim na sitaw na yung variety niya po ay Galante F1 ng Swiss Seeds. So bali simula po ito na i-direct seeding, yung edad niya po ngayon mga ka-farmers ay ika 25 days na po siya. So malapit na po siya mag-isang buwan. At unti-unti na rin po siya nagkakaroon ng lumalabas yung kanyang pamumulaklakan. And kung mapapansin natin mga farmers, abot na po siya sa itaas at unti-unti na rin po na dumadami po yung kanyang mga sanga. Yan po siya mga farmers. At maganda naman po siya at maganda po yung kanyang paglaki. Ayan, bago po yung lahat, kung bago po lang po kayo dito sa aking channel, so paki-subscribe na lang po mga ka-farmers at para ma-support, paki-support na rin po dito ng aking channel at paki-like na rin po. So sa abono dito mga farmers, nag-adjust na kami nung nakaraang abono. So triple 14 na po yung ina-apply namin dito o ina-apply sa kanyang puno. Yung sukatan po ng abono dito, bali drenching po kasi mga farmers yung style ng pag-aabono namin dito, yung tinutunaw po namin yung abono. So sa 16 liters po na tubig, bali 2 lata po ng triple 14 at hinaluan po namin ng kaunting urea na kalahating lata po ng urea. So yung lata po ng sardinas na maliit. At saka yung drench po namin dito sa puno nung nakaraan ay 1 lata po kada puno. So sa next na abono namin, kailangan na namin itong applyan ng tagda 2 lata po ng sardinas na maliit. Yun na yung apply namin dahil para mas lalo po siyang lumago. So at masuportahan na rin po yung kanyang darating na mga bulaklak. Yan po mga farmers. So ngayong hapon nga sana ay mag-i-spray po sana ako ng insecticide na Prebaton at maghahalo po ng fungicide na Score. So kaya lang hindi na matutuloy dahil mga farmers ay umulan po ngayong hapon. So nabasa na po yung kanyang mga daon. So mas maganda kasi mga farmers na hapon ako maghapon ang pag-i-spray dahil doon po ay nagsisilabasan yung mga uod. So hindi na natuloy dahil umulan. So bali kung pwede bukas ng umaga, so kailangan makapag-spray na dahil nagkakaroon na po ito ng mga uod at kumakain po sa kanyang mga dahon. Yan. So magkatabi lang po ito mga farmers ng ang aking pipino. And ito po yung pipino. Bali 2 plat po kasi itong tanim ko na pipino. So yung sunod na ay yung sitaw. Doon naman sa kabila ay yung ampalaya. And kung mapapansin nyo mga farmers, may mga damo na yan nakatumpok-tumpok. So galing po yan dito sa gilid ng plat po ng sitaw. So yung damo na yan tinanggal ko dito at ipapakain po yan sa baka. At dapat na rin po kasi na malinisan itong gilid niya para hindi po pamugaran ng mga uod. Ayan. So kailangan kasi na malinis kasi kapag madamo po yung banda dito po sa puno niya ay kailangan na talaga na kapag nag-spray tayo so may matitira na mga insekto dahil dyan po nakadapo sa mga damo. So ayan, kapag malinis na, kapag nasa halaman lang po sila, so rektar na rin po kasi sa halaman yung pag-i-spray natin para mapatay na rin po yung mga insekto na nandyan sa sitaw. So ito po mga farmers yung side na hindi ko pa natanggalan ng damo. Ayan, pansin natin sobrang kapal po ng damo. So kaysa dito sa kabila, ayan, malinis na siya. So maganda po siya tingnan. Yan. Malinis po siya tingnan mga ka-farmers. Dahil natanggalan na po yan ng damo. So ganyan na po mga ka-farmers yung itsura ng sitaw na nasa 25
days na po yung kanyang edad. So kapag umabot na po ito ng 30 days, so bali 5 araw na rin, 5 araw pa, talagang magkakaroon na po ito ng bulaklak. So dito mga farmers, kung mapapansin nyo, ayan, may tanim. So yan po yung sili labuyo na itinanim ko, o tinatawag na Taiwan. So sa ano kayong variety niya, so nakalimutan ko po mga farmers yung kanyang variety. So kung dito po tawagin sa Tagalog ay yung siling tingala. So nagtry lang po ako magtanim, kung napapansin niyo mga farmers, yung pagtanim ko ng sitaw ay wala po sa gitna. So nasa gilid lang, kasi ginawa ko po siyang double row. Yung sa gilid, sa kabilang gilid niya ay yung sili. So mga ilang piraso lang po kasi yung tumubo yun dyan mga farmers, dahil yung iba ay namatay. So yan yung ibang talbos po ng sitaw mga farmers, dyan pa po naka sa plastic mulch. So yung gagawin ko dyan, kukunin at iaangat at papagapain po dito sa ginawa kong trellis. Ayun mga farmers. So yan po yung mga update mga farmers dito sa tanim ko na sitaw na Galante F1. So ito po kasi yung mas mabenta po dito sa area namin, dito sa Antique o dito sa Patnongon, yung ganitong variety ng sitaw. Yung hindi po siya masyadong kulay green. Dahil may ibang sitaw po mga farmers na talagang kulay green po siya, na iba naman po yung variety. So ano rin po din naman ng Swiss seeds yun. So pero dito sa amin, ito po talaga yung mabenta, yung variety niya po yung Galante F1. So yan lang po mga farmers, ang update po dito sa tanim kong sitaw na ika 25 days. So bali update ko na lang ulit kayo dito kapag nagsisimula na po ito mamunga, o kapag sa adjustment ng mga abono o yung ina-apply ko pong mga insecticide dito. So ayan, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.